Magandang araw, Pilipinas! Oras na para alamin ang sentro ng mga balita. Ilan bang mga pangalan na umano'y nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President isinapubliko ng Kamara? Maximum suggested retail price ng imported rice posibleng bumaba pa sa katapusan ng buwan ayon sa Department of Agriculture. Pag-iimprenta ng higit 68 million na mga balota para sa 2025 midterm elections tapos na. 4 na sundalo sugatan matapos pasabugan ng granada sa Maguindanao del Sur. At sa labas ng bansa, unang litrato ni Pope Francis matapos mahospital inilabas ng Vatican. Una po sa ating mga balita, Jay Camote, Miggy Mango at Dodong. Ilan lamang yan sa mga inilabas na pangalan ng Kamara na umano'y nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. At ayon sa isang kongresista, ang naturang mga pangalan ay napag-alamang wala ding record sa Philippine Statistics Authority. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kahit wala pang petsa talaga kung kailan aarangkada ang impeachment trial ukol kay Vice President Sara Duterte, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel at isa nga sa mga nadiskubre nila na maaaring gamitin bilang dagdag ebidensya ay itong mga karagdagang pangalan na recipients umano ng confidential funds ng Vice Presidente na umano'y kaduda-duda. Nadagdagan pa ang listahan ng mga umunoy kaduda-dudang pangalan na kasama sa mga nakatanggap ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Base sa mga ebidensyang nakuha ng House Prosecution Panel bilang paghahanda nila sa impeachment trial ukol sa Vice Presidente, mayroon ding mga pangalan na Jay Camote, Miggy Mango, Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong Barok mula sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng mga tanggapan ni VP Sara. Tulad ni na Mary Grace Piatos at Xiaomi Ocho, wala ring record sa Philippine Statistics Authority ang mga naturang pangalan. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, dahil dito mas lumakas pa ang ebidensya ng Kamara sa impeachment case laban kay Duterte dahil nagpapatunay umano ito ng misuse of public funds. Giit ni Ortega, una may chichirya at cellphone. Ngayon naman may prutas, kamote at dodonggang na umano. Kaya't hindi na lubos maisip kung anong klaseng payroll na ito, lalo pat pondo ng bayan ang pinag-uusapan dito. Una nang itinanggi ng kampo ng Vice Presidente na may anomalya sa naging paggamit nila ng confidential funds, bagamat hindi kumbinsido rito ang mga kongresista. Angelique, mamaya ay inaasahan din nating makakapanayam natin si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega para ma-elaborate pa itong ang kanyang pahayag ukol nga rito sa mga umano'y kaduda-dudang pangalan na nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At sa ngayon, Angelique, tuloy-tuloy rin yung mga isinasagawang pagdinig dito sa Kamara ukol sa iba pang mahalagang usapin ngayon. Angelique? Yes, Mela, nasuri na ba nila ang lahat ng listahan o meron pang uusbong o lilitaw na mga bagong pangalan? Angelique, ang nakuha kasing datos ng House Committee on Good Government at ito nga nasa mahigit 1,000 acknowledgement receipts. Ito yung mga resibo na isinumite ng opisina ng OVP at DepEd. Ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. So Angelique, marami-rami kasi yung 1,000. No? So nire-review nila itong mga resibo na ito at dito nga ngayon nga may mga bagong talagang umano'y kaduda-dudang pangalan na naman sila na nakita na maaaring gawing ebidensya dito nga sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At Angelique, binigyang diin ng mga mambabatas para din sa kaalaman ng ating mga publiko. Kahit pangalan lang kasi yan, ang sinasabi ng mga mambabatas, ito yung mga nakakuha ng milyon-milyong pisong confidential funds ng pamahalaan. So ang tinututukan nila dito kung saan nga ba talaga napunta yung pera ng gobyerno, yung pondo ng bayan. Kaya talagang tinututukan nilang mabuti ang isyong ito. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmora.